aking puso at isipan ang bibigay ko ng mensahe ng si Pastor Ara po. Amen. Amen. Oh. Ayan, purihin ang Panginoon sa hapon ito, sa buhay ng bawat isa. Salamat sa Panginoon sa mga patutuo natin na tunay nga na kumikilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Ayan, so bago yan, tayo humingi muna ng kalakasan at pagpapala sa Panginoon. Tayo po'y basahin po natin ang ating paksa ngayong araw na ito from Psalms 34 or Awit 34 sa Tagalog na lang po. Sige po, tayo po ay magsitayo para sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Ready na po ba? Nakita na po ba sa inyong mga Bible? Psalm 34 verse 1 to 22. Okay po, verse 1. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. Sabay-sabay po tayo. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kung meron po tayong hawak na Bible, kayong na aapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin, ininig ng Diyos, inilis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umaasa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa harap at dusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Matakot kay Yahweh, kayo ng Kanyang bayan, nang makapitan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila ay nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino man kay Yahweh ay sumusunod, mabubuting bagay sa Kanya ay di mauudlot. Lapit, ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayon aking tuturuan na si Yahweh ay dapat sundit igalang. Sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Mabuti ang gawin, masama ay layuan, pagsikapang kamti ng kapayapaan. Mga mata ni Yahweh sa matuwid na katoon, sa kanilang pagdaing lagi siyang tumutugon. Sa mga masasama siya'y tumatalikod, at sa alaala sila'y mawawala. Agad dinirinig ng daing ng matuwid, nililigtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya mga nagdurusa at binibigo ang walang pag-asa. Ang taong matuwid may suliranin man, sa tulong ni Yahweh agad may maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan kahit isang butoy hindi mababali. Ngunit ang masama ay kasamaan din, sa taglay na buhay ang siyang likitin. Mga lingkod niya ay kanyang ililigtas sa pagsasak. Sa nagpapasako, siya ang mag-iingat. Purihin ka, O Diyos, na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat pong muli sa iyong mga salita na amin po itong pagbubulay-bulayan. Samahan niyo po kami muli sa mga oras na ito, Panginoon, at itago niyo po sa inyong likuran ang iyong abang lingkod. Mapapurihan ka po, Panginoon, sa gawain ito at maging mabangusam niyo ito sa iyong harapan. Give us wisdom and knowledge, Lord, upang ang salita mo'y maipamuhay namin, mai-share at maihayag sa bawat tao na aming makakasalamuha. Purihin ka, O Diyos, sa hapong ito at sa lahat ng aming oras ng aming buhay. Hallelujah. Fill us with your Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Maraming po salamat. In Jesus' name, Amen. Ayan po, magsiyo po na po tayo. Ang ating pong title ngayon ay ayun. Wait lang. So, ang title natin ay Worship God in Times of Troubles and Hardship. Ayan. Na kung saan, ito nga po yung hinahango dito sa Psalm 34 na ating binasa ngayon. So, ang background po nitong Psalm na to ay patungkol sa dinanas ni David. So,
So, ito po ay yung panahon na ito nung tumatakas po siya kay Saul. Kay King Saul, na kung saan ay gusto siyang patayin ni King Saul. So, from 1 Samuel chapter 31, doon po, ito po ang background po nitong Psalm 34. Na kung saan si David ay pumunta siya doon sa Gat, na kung saan ay ang pinuno noon ay si Haring Akish. At siya rin ay nag-ano siya kay Ahimelech, humingi siya ng tulong doon kasi noong time na yun ay nagugutom na siya at binigay naman sa kanya yung tinapay at yung kanya nanghingi siya ng sandata o tabak. So ang sabi naman ng pare ay ang tabak lamang na nariyon ay yung kay Goliath na pinatay niya. Dahil si Ahimelech o yung pare na ito ay kilala niya si David at siya ay inanoint siya ng Panginoon kaya ibinigay niya yung pangangailangan nito ni David. And that time, kahit na siya ay tinalo niya si Goliath, may takot pa rin siyang nararamdaman. Dahil nandun siya sa lugar ng kaaway. Kumbaga, parang ano yan yung movie na Behind Enemy Lines. Nandun ka lang sa loob ng na ikaw lang talaga, di ba? So, yun yung na, syempre makakaramdam siya ng takot. Kasi, nandun siya na pwedeng patayin siya or pwede ring may mangyari sa kanya kasi nandun nga siya sa lugar ng kaaway, ng Gat. So, hanggang sa ang ginawa niya ay nag-ano po siya, nagkunwari siyang baliw. Hanggang nakita siya ng hari at sinabing, alisin niyo yan dito, napakarami nang ang baliw dito di ba? So yun na nangyari sa kanya. Pero nagpretend lang siya na baliw at tinayaan niyang tumulo yung kanyang laway para maging mas mapaniwala yung mga tao doon. Para siya ay, kumbaga, malagpasan niya yung kung ano man ang binabalak ng mga tao na yun sa kanya. Kasi nandun siya sa teritoryo ng kaaway So yun yung background ng nito, ng Samuel, Psalm 34. Psalm 34, ito yung pagtuturo sa atin ng kung paano ang pagpuri sa Panginoon even in the difficult times of our life. Ini-encourage natin tayo nito to seek God, to fear God, and to trust God. Na kung saan ito yung kabutihan ng Panginoon. So God's goodness and His faithfulness to us. Na kung saan ang importance nito is praising God constantly even when we face with challenges. So sabi nga dito, acknowledge and exalt the Lord at all times. So, mahirap, kumbaga, napakahirap na magpuri sa Panginoon, ayon sa iba, na kung nandun ka sa sitwasyon na napakahirap din ng sitwasyon mo. Pero tinuturuan tayo dito ng banal na salita na even in the time of distress and hardship, we must worship God. Katulad ng binasa ni Brother Radal, Psalm 23, na kung saan iyan ay kapanatagan natin, di ba? Kapanatagan natin dahil alam natin meron tayong pastol. Ayan. Sa mga hindi nga pala nakikilala pa sa akin, I'm Sister Ara, sa mga bagong ni Sister Emmy. Nakalimutan ko, sorry. So, acknowledge and exalt the Lord at all times, kung saan ay pumapaloob yan sa verse 1 to 3, NIV version. So, sabi niyan, I will extol the Lord at all times, praise will always be in my lips. I will glorify the Lord, let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me, let us exalt His name together. So, lahat ng pagkakataon, maging kasanayan na natin ang papurihan muna ang Panginoon, bago ang mga lalahanin natin sa buhay, mga problema, mga gagawin pa, praise Him muna sa gagawin natin, di ba? The reality is this, when we encounter problem, usual way na ma-encounter natin or mararamdaman natin ay malulungkot tayo. Tama po ba? Siyempre, problema yan Natural, malungkot tayo. Minsan nga, nagagalit pa tayo at kung sino-sino pa yung sinisisi natin. No? Na wala namang kinalaman to sa nangyayari, sinisisi pa natin, tama? And sometimes there are people na pati ang Diyos ay sinisisi nila sa mga nararanasan nila. But what does the Bible teach us to do?
Ito po yung laman ito. According to this psalm, a psalm of David, when he was distressed because he was fugitive, who live in the cave with the outcast men. So sa kuweba lang siya tumutuloy. Sa kuweba siya nakatira ng time na yon. Kasi nagtatago siya kay King Saul. And ang kasama niya doon, syempre mga daga, mga ipis, yung mga ano doon. And also, there are men na parang itinakwil na, ng lipunan. Yun ang mga kasama niya. Pagka gano'n na nasa paligid mo, ano kayo mararamdaman mo, di ba? Di ba? Distress ka na, takot ka na, pero nandun ka pa sa ganung kalagayan. Siyempre, pag nasa kuweba ka, walang ilaw dyan, walang ano dyan, walang pagkain, wala yung lahat ng mga gusto mong hindi mo magawa. Dahil madilim yan. Tapos yung mga kasama mo, makikita mo pa yung itsura, di ba? Na talagang depressed na. Ano kaya sa palagay mo yung mararamdaman mo, di ba? Mukha pa lang eh. Mukha din ito. Di ba? Parang ganun eh. Pag tumingin tayo sa isang tao, ba naman mukha na ito, sambakol. Pag ito, may problema ka at ito'y nakaharap sa'yo, patay na. Di ba? Ako naman, pag nakikita ko yung pitbull, sabi ko itong pitbull na to, kahit gaano man kaganda to alagaan, nagkataon may problema, alam mo, mababalibag mo talaga. Kasi mukha niya, walang talaga, pag umano sa yung mukha, talagang, pag may problema ka, talagang ano mo siya, di ba? Kasi mukha niya talagang ganun di ba? So, ganun din yung mga kasama ni David doon. So, ano kayo mararamdaman niya, no? Pero sabi nga dito, exalt God, di ba? Na kung saan, David, kahit na siya ay nasa hindi magandang kalagayan, siya nagpuri sa Panginoon. Even though siya ay nagpretend ng baliw, but his lips, his heart and mind speak to worship and glorify the Lord. So know your God. Know your God. Yan ang pinaka-importante. Know our God. Who is our God? He is the sovereign God who made heaven and earth. Alam natin yung dapat. At kung alam natin dapat yun, ilagay natin yung trust natin sa Kanya. How can you worship God when you know it briefly? Kung ganun lang, kaliit ang pagkakakilala mo sa Diyos mo. Paano mo siya i-worship? So be confident if you truly know Him. We must know our God by constantly communicating with Him. Sabi nga natin, kapag hindi constant yung communication nyo, even in your family, in your loved ones, in your friends, hindi po ganun ka-intact yung inyong relasyon. Kahit na po kayo ay magkasama sa isang bahay, kung hindi kayo nag-uusap, at magkaiba pa kayo, parang magkaiba, no? Magkalayo ng lugar kasi cellphone ang kausap ng isa, cellphone din ang kausap ng isa, hindi po ganun ka-intact yung relationship nyo. Kasi po, dapat po meron tayong time together. Tuban, usap, kwentuhan, diba? Yung mga dapat po meron ganun. And also, pinaka-importante din po sa ating Diyos, may time po tayo to communicate God. Through prayer, through reading the Bible, and meditate it. Kasi yung po ang command sa atin ng Lord not just read it, but meditate on it day and night. Sabi nga, so, everything written in it, i-obey natin. Everything, sabi ng Lord. So number 2, seek God because He answers prayer. So dito, nakita natin kung paano sinagot ng Panginoon si David. Even though nandun siya sa ganong kalagayan, sinagot yung kanyang panalangin. Ayun ang naging unang action niya, to worship God and to pray God. Hindi lang basta pray ang ginawa niya doon. Talagang nag-cry out siya sa Lord habang nandun siya sa cave of Adullam, which naggawa niya yung Psalm 57 and Psalm 174, I think. Hindi ko basta Psalm 57, doon niya rin ginawa yun. And 54. So meron siyang mga psalm na isinulat doon sa cave na yon, mga lamentation niya. At yun ay kasama doon yung pagpupuri sa Panginoon. Even though sinabi niya yung mga distress niya, yung mga takot niya, pero pinuri niya ang Panginoon. So nasulat niya yung mga psalm na yon, yung mga awit na yon sa Panginoon during that time na nandun siya sa cave. Even Paul, nakita natin kung gaano naging si Paul na kahit na siya nakabilanggo, nakagawa siya ng
mga sulat, diba? Na ngayon ay ating nagiging guide din yun because God allows it. Then, sabi sa verse 7, the angel of the Lord encamps around those who fear Him and He delivers him. The angel of the Lord was an actual material appearance of Yahweh. So, sa Old Testament po, multiple times na ginagamit ang angel of the Lord. So, itong appearances na ito ay tinatawag na theophanies. Theophanies. Yun. Sorry, sa ano ko. Theophanies. Where God manifests in physical form. So, nag-ano siya, lumalabas siya doon nung panahon noon sa Old Testament. But, sa New Testament, bagamat madalas banggitin ang angel, but the specific title ng angel of the Lord ay hindi na po ginamit yun. Magsimula po nung ipinanganak na ang Panginoong Jesus. So, in Genesis 16, chapter 16, verse 7 to 14, chapter 16, verse 7 to 14, the angel of the Lord appears to Hagar, the Egyptian maidservant of Sarah, and promises her a son who will be a great nation. So, yung ginamit din doon. So, sino ba yung angel of the Lord na lumapit kay Sarah? The Lord Himself. So, Genesis 20 to 10, the angel of the Lord intervenes to stop Abraham from sacrificing his son. So, in-stop ng angel of the Lord na ginamit doon yung pagsakripisyo ni Abraham kay Isaac at nagkaroon nga ng lamb na dumating nga yun. And also, maraming beses na ginamit sa Old Testament, even sa Balaam, nung binalaan siya ng donkey, nagsalita yung donkey at nakasalubong nila yung angel of the Lord. And even the donkey ay natakot dun sa kaya hindi na siya nagtuloy. So, yun lahat ng yun. So, marami pang iba. Alam niyo ba na sa panahon ngayon ay posible na may pinadadalan pa din sa atin ng Panginoon sa bawat isa sa atin upang magdala ng mensahe? Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Hindi siya yung angel of the Lord, but the angel na pinadadala sa atin. Bakit ko po nasabi to? I experienced it several times na hindi ko rin maipaliwanag. Minsan may review na ibang tao, alam ko hindi yun yung taong yun, kasi hindi yun yung ano niya eh, hindi yun yung karakter niya eh, pero nirebuke niya ako. Kaya, ang ano ko doon is, ito ay pinadala to ng Panginoon to rebuke me. That's why hindi ko na, kaya nga po, pag tayo nagbabasa, mineditate natin ito, ay nalalaman natin kung ano yung mga mensahe sa atin ng Panginoon. So, hindi natin dapat igagalit yun. And one time, ito lang, recently lang, na yun nga po palang na-experience namin about John, what happened to John, malabok lang po yun sa problema namin. Kumbaga, meron pa kami dating problema na napakatindi. Na kung saan, sabi ko nga doon sa, sabi namin, sa nag-uusap kami sa hospital, staycation ang tawag namin doon. Bakit po? Kasi nga, dumaan kami sa matinding problema. Eh sabi ng Lord, magpahinga ka muna. Kaya po, bakit namin tinawag na staycation yun? Solo namin yung kwarto. Tapos, kaya nga sabi niya, naku, ito, tumatakbo na, 3,000 a day, tapos nakaka-anim na tangke na to, magkano yung tangke, magkano rate nun? Yung oxygen. Hala. Pero sa puso ko po, hindi po ako nag-aalala. Kasi alam ko po na, kaya nga sabi ko, Lord, alam ko, pinagpapahinga mo lang kami. Kasi stress na stress po kami ng time na yun. Na bago mangyari sa kanya yun. At pinahinga niya kami, solo namin yung kwarto, may ref, may microwave oven, meron pang hot shower. Talagang solo namin yung kwarto, tapos yung kanyang bed ay yung may CPR na bed na talagang maganda. Lahat ng kailangan niya nandun. Ayun, sabi niya, inuwi niya. Purihin ang Panginoon. Dahil nung time ng deal namin, sabi nga namin dito, nabawasan yung kanyang HMO. Kasi sa sa pneumonia, 50. Kasi hindi naman niya hinuhulugan yun eh. Parang benefit ng company yun. So, kaya ganun lang kababa. So, sa pneumonia, 50. Pag bumaba ng pneumonia yung sakit, 30 na lang. Magkasamang lungkot at tuwa, di ba? Pero sabi ko, okay lang yan. Sige lang, Lord. Alam ko, meron kang gagawin.
Kampante pa rin. Pagdating na po ng huling araw ay tumawag yung HMO niya, yung Medicard, tumawag. At alam niyo po ba, kasi isa pa sa pinaproblema namin, yung doctor's fee ay hindi tumatanggap yun ng guarantee letter, hindi tumatanggap ng ano. Pero that time, sabi sa amin ng card niya, binayaran nila. Isinama nila yung doctor's fee. Dalawa yung doktor niya. Kasi nakita rin po yung atay niya namamaga, di ba? Dapat Webes lalabas na kami, nakitaan siya ng namamaga yung atay niya, so nag-extend pa kami dun sa ospital. And sinagot nila, tapos in-extend po nila ng 50K yung card, yung minimum maximum na nila. So praise God, kasi ang usapan, pag bumaba ng pneumonia ay hindi sagot ng hindi sasagutin ng kumpanya yung iba. Pero salamat sa Panginoon talaga. So doon pa lang nakita namin yung pagkilos ng Panginoon. Kaya sabi ko rito, palabok lang yung nangyari na yon. And one time, naglalakad po ako, dahil ako po ay nakakaramdam ng distress noon, ay pinili ko pong maglakad doon sa pupuntahan ko. Naglalakad lang ako kasi gusto ko kausap ang Panginoon. Naglalakad lang ako hanggang sa yung pupuntahan ko, na meron akong pupuntahan kasi para bumili ng gamot, gano'n. Lakad lang ako. Habang naglalakad po ako, may na-encounter akong babae, matandang babae. Siyang nag-open ng communication sa akin. Malayo pa, hiningitian niya na ako. At paglapit niya sa akin, nag-open siya ng conversation sa akin. Sabi niya sa akin, bumili ako ng pandesal doon sa bakery. Pero hindi ako pinagbayad. Pero yung talagang yung aura ng mukha niya, yung napakasaya niya. Kwento siya sa akin. Nakangiti siya, tapos kwento siya about sa kanyang yung anak niya na hindi na raw makalakad kaya binili niya ng tinapay. Tapos tinanong ko po siya kung ilang taon na siya, sabi niya 85 years old. So sabi ko, alam niyo po, purihin ang Panginoon sa buhay niyo kasi regalo po yan ng Panginoon sa inyo. Sabi niya, ay oo talaga, salamat. Tapos sinare ko siyempre sa kanya si Jesus. Yun yung pagkakataon ni share natin. So sinare ko sa kanya si Jesus at sabi ko sa kanya, buhay ang Panginoon natin, huwag kang sasamba sa Diyos ng mga bato at mga kahoy. Ang sagot niya sa akin, hindi ako sumasamba sa bato at kahoy. Yun ang sagot niya sa akin. At sabi niya, alam mo, kailangan ko pa ng pangkape. Sabi niya gano'n. Sabi ko, okay po, sige, binigyan ko po ng pangkape. Tapos po, sabi ko sa kanya, pasensya ka na po, kasi yan lang po yung pera ko. Kasi po yung asawa ko po may sakit. Actually po, pambili lang po yan ng gamot. Pero i-share ko na po sa inyo yan kasi kailangan po ninyong bumili ng kape. Alam niyo po ba na siya nag-insist ng prayer sa akin? Talaga, ipag-pray kita. Ipag-pray ko yung asawa mo. Anong pangalan ng asawa mo? So, yun ang inano niya na makita mo yung na talaga siya pa yung nag-offer ng prayer, di ba? Pag-pray kita, tinanong niya yung pangalan niya, pangalan ng asawa ko, pangalan ko, tinanong ko rin yung pangalan niya. Sabi niya sa akin niya, uy, ang ganda ng pangalan mo. Sabi nga, sige, pag-pray kita, ganon. So, instead na ako yung mag-alok sa kanya ng prayer, siya ang nag-alok ng prayer sa akin. And yung time ng conversation namin, na medyo mahaba-haba ng konti, nakaramdam po ako ng kasiglahan. Kasi nung naglalakad ako, wala ako sa sarili ko noon kaya gusto kong maglakad. Malungkot ako, gusto ko lang makausap ang Panginoon, gusto ko lang maglakad, basta ganon. Na tayo, pagka meron tayong iisip na problema, talagang gusto natin masolo, di ba? So ganun po yung ginawa. Pero nung time nakausap ko po siya, after nung nakausap ko po siya, magaan po yung pakiramdam ko. At nagpasalamat po ako sa Panginoon. Kaya po naniniwala ako na meron pong pinadadala sa atin ng Panginoon to comfort us. Amen. Hindi lamang po sa mga vision, hindi lang po sa panaginip, but gumagamit din po siya ng mga tao para lang i-comfort tayo, di ba? So, kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sobrang nakita ko po doon yung pagkilos niya. Yun nga po, yung appearances ng Panginoon na yon ay yung na to, ay kailangan talaga natin yung constant communication with the Lord. Na kung saan yung divine nature ng Panginoon in His power to intervene in human affairs. So, talagang nag-i-intervene siya sa atin.
Next, takes refuge to the Holy One. Tunay nga, di ba? Verse 8 to 10, sabi rito, di ba? Taste and see the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Sino ba yung ating dapat na maging kandungan, maging muog na matibay? Hindi ang mga tao na naririto din sa lupa. Kasi pwedeng, tama naman, pwede nating hingan sila ng ano. Kaya lang, hindi natin masasabi yung assurance kasi lahat tayo may kanya-kanya din problema. Minsan hindi natin alam yung problema pala ng isa, ay mas mabigat pa sa problema natin, dinagdagan pa natin, di ba? Pero kailangan pa rin natin ng fellowshipping. Prayer to each other, kailangan natin yon. Pero hindi natin pwedeng iasa yung problema natin sa ibang tao din. Dahil may kanya-kanya po tayong dalahin. Kaya tayo po ay, ang refuge lang natin is to the Holy One, which is our God. Kaya nga, dito, sabi nga, taste and see. The Lord is good, blessed is the one who take refuge in Him. So, napakapalad natin kung ang ating kanlungan, ang ating nagiging matibay na sandalan, ay ang ating Panginoon. Parang, nakita ko dun sa illustration ng isang, the vine and the trees, na kung saan, yung punong matatag na yan, nakikita natin minsan, may kumakapit dyan na vine. Tama po? May makikita po kayo nakakapit dyan na vine. Yung vine na yon, kahit yung puno na yon umuga, andun lang siya nakakapit siya, hindi siya nawawala doon. So, ganun din tayo sa Panginoon. Yung kapit natin sa Panginoon, dapat ganun. Na kahit gumanon pa yon, pukulin man ng bagyo yon, ulan at marami pang unos, hindi yun nawawala doon eh. Hindi man lang siya natatanggal unless putulin ng tao yan. Hindi siya nawawala doon yung vine na yun. Next is teaching the people of God. Sabi dyan sa verse 11 to 14. Sabi nga sa verse 11, "Come, my children, listen to me, I will teach you the fear of the Lord." Sabi nga sa Proverbs chapter 9, verse 10 to 11, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding." At wala. So, pinaka-importante yun. So, ano ba yung fear na So, ano ba yung fear of the Lord na yan? Ito yung sabi, beginning of the wisdom and knowledge, na kung saan ito yung magbibigay sa atin ng ano dun sa Panginoon, ng pagtitiwala sa Panginoon, at yung pagkatakot, na hindi tayo natatakot na ito ay yung takot na ordinary nating nararamdaman, kundi yung takot na may paggalang sa atin. Takot tayong gumawa ng kasalanan. Ganyan. Kaya nga nangingi tayo, it is a foundation of our wisdom, na maunawaan natin yung mga bagay at yung mga sinasabi ng Panginoon sa atin, kung paano natin siya ma-please, kung paano natin siya mapupurihan. So yun yung binibigay sa atin ng Panginoon. So, when we experience hardship and trial, ito ay maaaring may gustong ituro sa atin ng Panginoon. Like David, nung nandun siya at nararanasan niya yung sa cave ng Adullam, nung naranasan niyang matakot kay King Achish, nung naranasan niyang matakot din kay King Saul, ay naramdaman niya yung mga bagay na yun. Pero, may purpose ang Panginoon kung bakit pinararanas ito sa atin. Minsan, ginagamit ng Panginoon ng mga sitwasyon, o maaari ay sakit upang ituwid ang kanyang hinirang dahil ayaw niya tayong mapahamak at magkasala. Hindi ko po alam kung nailagay ko rito yung Job. Ay, hindi pala. So, sabi sa Job chapter 33, verse 19, pinadadala niya ang tao ng iba't ibang sakit upang sa pamamagitan ng kirot, ang tao'y maituwid. So, kaya yung mga sakit na ito, hindi natin dapat tingnan yung negative nito, yung negative na side nito. Kundi tingnan natin to as positive. Lord, ano po ba yung itinuturo mo sa akin? Ano po ba yung maaari kong gawin na dito sa sitwasyon ko na to? Sabi nga natin sa inyo nung nakaraan, na meron tayong kapatiran na nag-testify na meron siyang breast cancer.
So, ang taning sa kanya ay 2 buwan, pero 2 taon na, nakalimutan niya na may taning pala siya. Bakit? Kasi naging busy siya sa ministry. At ang ginawa niya ay nag-ministry siya doon din sa may mga cancer. So, ginamit niya yung naging sakit niya para makapag-ministry sa iba. So, hindi yun natin dapat ikalungkot. Pero alamin natin sa Panginoon, ano po ba yung itinuturo mo sa akin? Ano po ba yung ipaunawa mo po ito sa akin, Panginoon? Kung paano ko po i-handle itong problemang ito, na kung saan sabi niya naman sa atin, di ba, na hindi tayo bibigyan ng Panginoon kung hindi natin kaya. Amen. Amen. When I asked the Lord what was the lesson that I need to share, first, nararanasan ko muna ito. Sa totoo lang po. Kaya nga po ito, sabi ko, Lord, ano po ba yung pwede? Meron akong isang ginawa, pero Lord, ano po ba yung isi-share ko? That's why I am confident to share the pain, sufferings that I experience. Sabi ko nga po, yung puno, kahit matatag na ito, kapag ito ay tinaga mo, tsak na maglalabas ito ng dagta. So, ganun din po. Ako, nakita ko sa sarili ko. Kasi sabi sa akin ng mga one time nakita na lang ako umiiyak. Ba't ka umiiyak? Mas matapang ka pa nga kaysa sa amin. Ang sagot ko sa kanila, ang punong matatag kapag tinaga mo, tsak na tsak maglalabas ng dagtayan. Ganun ako. So, ganun pa tayo. May situation, nakaranas ako ng pagkatakot because they threatening me, my life, my dignity, at lahat tinanggap ko. Na-trauma din po ako gumamit ng cellphone. Yung time na need mo ng kausap, pero dahil ayoko na ma-stress pa yung husband ko, dahil siya ay nasa work, sinolo ko pong lahat yun. And I cried out sa Lord at all time. I'm walking, and I sleep, bigla na lang ako magigising. I beg and cry out sa Lord, and I trust in Him what my situation is. Ibinigay niya sa akin yung Psalm 31. At yun ay nire-recite ko po daily. And the Philippians 4:6-7. At naging payapa po yung puso ko. Hindi po madali yung ma-encounter mo na i-threaten yung life mo and also yung dignity mo bilang isang tao. Hindi po madali yun. Pero sabi ko sa Panginoon, sabi mo, Lord, pag binigay mo sa amin, kaya namin to. Kaya ko to. Huwag mo po akong hayaan manghina dito sa sitwasyon na to. But Lord, deliver me from this. Sabi ko, fight this battle for me, Lord. Kasi, ikaw ang nangako sa amin. That you fight for us, the battle is yours. Dapat po alam natin yung mga pangako ng Panginoon. At dahil po doon, nagkaroon po ako ng kapayapaan sa puso ko. Yung mga time po na hindi ako makatulog, yung time po na hindi ko parang kala mo, hindi ko na alam kung saan ako pupunta, hindi ko alam kung anong dadamputin ko, sa bahay na lang, mag-isa lang ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko, hindi ko alam kung anong nanay ko, kasi nga nandito sila sa ulo ko, pero hindi ito pwede. Sabi ko sa sarili ko, hindi pwede to. Like David, nung sinulat nyo ng Psalm 57, isa din po yun sa araw-araw kong nire-recite. Sabi niya doon, wake up my soul, wake up my heart and life. So, ginigising niya yung soul niya, yung kaluluwa niya. Gumising ka, umawit ka sa Panginoon. So, yung pong ginawa ko, na kung saan, inalis ko siya. Inalis ko sa pamamagitan ng Panginoon. Hindi ko to kaya, pero ang Panginoon tinulungan niya ako because of His promises, because of His words, na mapagtagumpayan ko ang lahat ng ito. Nagkaroon po ako ng kapayapaan at ibinigay ko po sa kanila. Sila sa Panginoon. Binigay ko po lahat ng iyon sa Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon talaga. Dahil napakabuti niya sa atin. Dahil may salita siya. Kaya nga sabi natin yung constant communication sa ating Panginoon. Napakahalaga po noon. At yung meron lang po akong isang tip din na ibibigay din sa inyo. Mangyayari po ito sa atin. Yung problema na ito. Tandaan po natin, ang sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ni Santiago, I think, na yung gold, pinupurify yan para lumabas yung tunay na pagka-gold. Ganon din po tayo. Yung faith natin habang tayo po ay naririto sa lupa, tayo po ay pinupurify ng Lord. Pag sinalang po ang ginto sa apoy, hindi po yan isang beses. Maraming beses po yan.
Kaya yung dinaraanan po nating pagsubok na yan, hindi po yan isang beses lang. Maraming beses at marami pa tayong mai-encounter sa buhay natin. But one thing for sure, kung kasama natin at alam natin ang pangako ng Lord, pagtatagumpayin niya tayo ayon sa kanyang pangako. He gave us the way to escape the temptation. He is faithful to His promises. 1 Corinthians 10:13. Sa atin, kapag meron po tayo na-encounter sa pamilya natin, huwag po natin sisihin yung mga taong ito. Huwag po natin sila i-condemn. Kung pamilya man natin yan, kung sino man yan, huwag natin po silang i-condemn. But instead, ito po yung dapat natin gawin. Ipanalangin po natin ito ng sama-sama. Kasi hindi po natin kontrolado ang mangyayari sa atin. So instead of sisihin mo yung tao, ikaw kasi matigas ang ulo mo. Ikaw kasi hindi ka nakikinig sa akin. No. Hindi po yan ang dapat natin gawin. But instead, sige, sama-sama natin, pagtulungan natin ito, ipanalangin natin kung ano man yung nangyari sa iyo. Bakit po? Sabi nga sa kasabihan, yung kalingkingan ba yon ay ano ng buong katawan? Yung sakit ng kalingkingan ay buong katawan. So, ang family is a family. Na kung saan, kung ano man yung sakit na nararamdaman ng isang hindi natin siya dapat i-condemn. But instead, pray for, sama-sama pong manalangin. Pagtulungan natin at sabihin natin sa kanya, kaya natin to. Pagtulungan natin kung ano man yung problema mo. Ipanalangin po natin ito ng sama-sama. Never condemn that person. Kasi, that time, she or he needs you. Kaya nandiyan yan. So, yun po yung dapat na action natin. Ipanalangin po natin. Huwag natin siyang sisihin. Huwag nating ikagalit yung sitwasyon na yun. Kasi, God allows it to happen. To teach us. Tingnan natin kung ano ba yung lesson na tinuturo sa atin ng Panginoon. Napakahalaga na nitong marinig ng isang tao na nasa di magandang kalagayan ang salitang ito ng encouragement. Sa gayon, siya man ay di na matuluyang malupaypay. Tandaan po natin that everything happened to us ay alam ng Panginoon at sabi nga niya ay bibigyan niya tayo ng kaparaanan sa pagsubok na ibinibigay sa atin. Ay, bumalik ako ba? Kaya pala, sabi ko bakit? Tapos na ako. So, next is God delivered His people from evil and He came close to those broken-hearted. So si David, even though siya ay malungkot, siya ay nandun sa ganung kalagayan, hindi magandang kalagayan, but ang Lord, nakikita yung kanyang kalagayan. Nakikita yung sitwasyon niya. Pero bakit ba hinayaan siya ng Panginoon sa gayong sitwasyon? Hindi dahil sa hindi siya mahal ng Diyos, kundi dahil sa may tinuturo ang Diyos sa kanya. Lahat yan. May sa atin, mga nararanasan natin, may tinuturo ang Panginoon sa atin. Sabi ko nga nung nandun ako sa Paco, never sa isip ko na magpunta ako ng Paco. Lord, ba't ako nandito? At ang kaharap ko, mga, alam niyo na, pero tinuruan ako ng Panginoon kung paano ko sila i-respect, paano ko sila pakisamahan. Kaya nga ngayon, hindi ako sanay na kasama ko ay mga titulado, mga kilala ng lipunan. Kasi ang nakasama ko dyan, mga lang yung mga hindi, yung sabi nga, outcast, yung kasama rin ni David sa Adullam Cave, yun mga kasama ko dyan, na kinasanayan ko. Kaya ngayon, pag kasama ko yung mga titulado, yung mga talagang degree holder na parang iba yung nararamdaman ko sa kanila. Parang hindi ako familiar doon sa ganun. Na kailangan ganito yung gawin mo, kailangan yung kilos mo, talagang pinis na pinis. Hindi yan ang Ako talaga on the go ko, kasi ito yung binigay sa akin ng Lord Kaya lang kailangan nating makasama din sa iba. So, ang Lord nakikita lahat ng yun. So, sabi nga sa 17, the righteous cry out and the Lord hears them. The Lord is close to the brokenhearted and save those who crush in spirit. So, sa verse 17 and 18. So, napakalapit ng puso ng Panginoon sa mga taong ito. Even si Elijah, pinagpahinga ng Panginoon si Elijah kasi
Even though he was a furious man na harapin yung mga propeta ni Baal, siya rin ay natakot. Nakaramdam din siya ng takot, ha? And sabi sa 19, the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Many troubles. The righteous person. Bible na ang nagsabi niyan. Talaga pong dadaan tayo. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Minsan sabay-sabay pa. Pag dumating ang bagyo, nag-aakay pa. May hangin, merong kulog, merong tsunami pa minsan. Di ba? Ano ba yan? Nag-i-invite pa. So many troubles. Excuse me lang po. So lahat po ng follower of Christ ay patuloy na dadanas sa kapigatian ng mga kapigatian ito. Sapagkat naghahari dito ay puro kasamaan. Ang goal ni Satan ay to destroy church. Kaya sa kahit na anong parahan ay lilikha siya ng mga pangyayari sa buhay natin, sa ating lahat na sumusunod sa Panginoon, lilikha siya ng kaguluhan. Minsan may problema pa, maliit na bagay pero pinalalaki niya. So ang sulat na ito ay binibigyan tayo ng babala para sa mga kasamaang ito ng daigdig kung paano natin ito mapagtatagumpayan. Makakaranas tayo ng pagkalungkot, ng pagkatakot, but still, God is in control. Mag-depend tayo sa pangako ng Panginoon at doon ay magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Kaya nga sabi nito, the righteous person have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Purihin ang Panginoon, di ba? So like David experienced distress and fear. David committed sins even though he was a God's man own heart. Nang pumasok siya sa bitag ni Satan about committing adultery with Bathsheba, he felt distress and fear. Fear that his sin was discovered. Panibagong kasalanan naman ang ginawa niya. Kasi takot siya na ma-discover yung kanyang kasalanan. He ordered to Joab na patayin si Uriah. In 2 Samuel chapter 24, David ordered to Joab to conduct a census to Israel and Judah. Si David ay pumasok sa trap ni Satan. Like him, I also enter dun sa trap ni Satan. Nakita ko na lang na nasa ganong kalagayan ako, that I did not notice na nakalubog na ako sa problema, when I realized that I cry out to God and ask forgiveness. So sabi sa verse 20, He protects all his bones, not one of them will be broken. Bagamat ito ay prophetically about the Messiah, Jesus Christ, wrote by John in verse 19, verse 36, not one of his bones shall be broken. Ay pwede rin po itong mangyari sa atin. Na tayo'y iingatan niya at hindi kailanman maaano tayo. Eh bakit mayroong mga persecution, mayroong mga ng even sa mga 12 apostle. Kasi nga po, ito'y para pinapatibay nito ang ating pananampalataya, tutuloy ka pa ba kung mayroong mga ganun? Sa ating henerasyon. Yun ang tanong sa atin. Tutuloy ka ba kung ikay papatayin? Tutuloy ka pa ba kung babalatan ka ng buhay? Tutuloy ka pa ba kung ikaw ay papako sa krus ng patiwarik? Yun po ang challenge natin sa atin ngayon, sa henerasyon natin. Pinatatatag po tayo ng Panginoon about doon sa mga nangyari in the past. Amen po? Palakpak po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pakitapik po yung ating mga katabi. Hallelujah. Tapik-tapik. 21. Evil will slay the wicked, the fools and the righteous will be condemned. And the 22.
The Lord will rescue His servant. No one takes refuge in Him will be condemned. So kahit na sino pa man sila. Bakit po? Ang mga apostles noon, hindi natakot. Ang mga missionary natin ngayon, sa panahon nating generasyon na to, hindi sila natatakot. Kasi alam nila, ang Panginoon natin, bubuhayin tayo. Kasama tayo ng Panginoong Diyos. Na kung saan ay mabubuhay tayo sa huling araw. Kung alam natin yung mga pangako ng Panginoon, confident tayo na humarap sa kaaway. Whoever, whatever the situation is. So, ang ating conclusion, balikan natin yung verse 1. Sabi doon, let us praise the Lord all times and exalt His name together for His good deliverance. This is the great message for us today. It doesn't matter how badly we may suffer in life. Our bones are not broken, meaning we are still in favor with God and know that God can deliver us from what we are injuring. But more importantly, none of Jesus' bones being broken meant He died in God's favor of love. Though man considered Jesus smitten by God and afflicted by God, Jesus died in the favor of God. Furthermore, none of His bones broken meant that He healed to the promise of God's deliverance. We know deliverance came 3 days later as Jesus conquered death, rose again from the grave, and ascended to the Father, where all glory and honor were bestowed in Him. In the same way, when we are righteous, none of our bones will be broken. Therefore, we may suffer, but we are still in God's favor. Kahit na tayo ay nagsasuffer. Sabi nga ng Lord, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. We may endure great tribulations, but we can hold on to God's promise of deliverance. This is David's message in this psalm. He had to pretend to be insane to protect his life. Saul was trying to kill him, and David was running for his life. But God took care of David and delivered him. David was in favor of with God, and none of his bones were broken. We have the same promise given to us. Na kahit na ganun na sa ganun tayong sitwasyon, yung God's favor na sa atin. May ginagamit po ang Panginoon sa atin. Even yung sitwasyon. Minsan, inaalis niya tayo dun sa sitwasyon na yon. Kaya, minsan na, alam niyo pa yung detour ng life. Na minsan, nandito ka na, okay ka na dito, pero kailangan mong pumunta dito. That is the detour of life. Pero, ayun yun sa plano ng Panginoon sa atin. Na hindi na, minsan hindi, may pinagagawa sa atin ng Panginoon. Minsan naman, yung sitwasyon na yun ay hindi na maganda. So, inaalis na tayo ng sitwasyon ng Panginoon doon sa sitwasyon na yun. Siya mismo ang gumagawa ng paraan doon. Amen. Sabi rin sa Santiago, mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon sa akong ito at salamat pong marami sa atin. Isang napakahalagang salita ng Panginoon sa atin ay pinagkakaloob sa atin dahil po sa ating mga nararanasan. Mararanasan pa at daranasin ng bawat isa sa atin. Tandaan po natin that we are a follower of Christ at tayo po yung target ni Satan. Day by day, from time to time, nandyan po siya para tayo ay itempt at magkaroon ng kasalanan. Pero, panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon. Magpakatibay po tayo sa pangako ng Panginoon. Dahil po, nung time ng distress and sufferings, ito rin po yung binigay ng Panginoon. At hindi po ako nagpatalo doon. Sabi ko sa Panginoon, huwag niyo akong ilagay sa ganitong sitwasyon. But instead, Lord, gamitin mo ako sa iyong gawain. Kaya po tayo nagpatuloy. Hindi po tayo dapat magpatakot sa mga taong ito. Dahil sabi nga natin, know your God. Alam natin na sa lahat ng pagkakataon, sa lahat, mula rito sa ibabaw ng daigdig na ito,
ang makapangyarihan ng Diyos natin. Hindi ang daigdig nito, hindi ang naghahari sa mundong ito, kundi mas makapangyarihan siya. Kahit kung alam natin na makapangyarihan ang ating Diyos, magtiwala po tayo sa Kanya. At paturo po tayo sa Kanya. Tingnan natin yung positive side ng mga nangyayari sa atin, mga problema dumarating sa atin. Tingnan po natin ito na may pakumbabaan at lagi po natin itong panalangin. Magsama-sama po tayong ipanalangin ng bawat isa. Don't condemn. Huwag natin sisihin yung mga kaanak man natin yan, mga anak man natin yan, mga kasama man natin sa bahayan, mga kapitbahay natin yan. Don't condemn them, but instead, pray for them. Amen. Pray each other. Yun po ang pinakamahalagang gawin natin. Kung may pagkakasalangan, sige, kaya natin to. Sama-sama nating panalaginan to. Bigyan natin sila ng katibayan ng ating pagmamahal sa kanila sa pamamagitan ng pangako din ng Panginoon. Dahil ganun din po ang ginawa sa atin ng Panginoon. Even though nung time na yun ay talagang sinolo ko yung problema, pero hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. Because I hold on to His promise. Na kung saan yung, sabi ko, kaya pala yung iba nagpapakamatay na. Pero hindi mangyayari sa akin to. Kasi pinanghawakan ko yung pangako ng Panginoon. Lord, huwag mo ako ilagay sa ganitong sitwasyon. But instead, gamitin niyo po ako sa mga taong ito. And even yung mga taong yan, lahat ng yan, hindi ko sila kilala. Hindi ko sila na-meet, but ibinibigay ko na po sila sa inyo. Dahil alam kong Diyos na kahit kumikilos sila, kumikilos ka rin para sa akin at para sa pamilya ko. Marami pong salamat sa hapong ito. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita na patuloy namin pinangahawakan, Panginoon. Lord, hold us tight in time of distress, in times of sufferings, in times of trials, Lord. We thank you dahil nandyan ka para sa amin. Salamat po, O Diyos, na pinanaranas mo na mahal mo kami. Salamat po, O Diyos, na patuloy po kaming ginagabayan. Yung mga sitwasyon namin na ito, alam po namin na may tinuturo ka po sa amin. Ang kasakitan, ang kahinaan, ang mga problema, hindi po ito hadlang sa amin upang mapapurihan ka. But instead, Lord, use us. Give us courage and boldness, Lord. Hallelujah. At patuloy niyo po kaming tulungan na may share ang iyong gospel sa mga tao na nangangailangan ng salita. Whatever our circumstances we had right now, alam namin po, Panginoon, na ang bawat isa na narito sa iyong harapan ay meron kanya-kanyang dalahin, Panginoon. May kanya-kanyang mga problema, Panginoon. But you know it all, Lord. Alam namin na alam mo ito, Panginoon, at hindi mo kami hahayaan na ito ang magdala sa amin upang ikay hindi namin mapapurihan. But instead, Lord, maging kalakasan namin ito, Panginoon. Hallelujah. Maraming pong salamat, Lord. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, dahil kahit nag-i-interrupt ang kaaway sa mga oras na ito, Panginoon. You are our God, sovereign God, the most powerful God, na mangunguna sa amin sa lahat ng aming gawain. Maraming pong salamat, Lord, sa iyong kapurihan, sa iyong kadakilaan, O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Nga pala po, i-announce ko lang kaya po kami nag-cut ni Sister Alice ng testimony kanina. Meron po tayong program about Father. Yan. Father's Day. So may program po tayo kaya po binibilisan ko rin magsalita. Pasensya na kayo kung ba't ang bilis ko magsalita. Kasi nga po, binibilisan ko rin dahil meron tayong program sa ating mga tatay. Happy Father's Day po at marami pong salamat, Lord, sa kanila. Pero aawit po muna tayo at